Naglabas ng supina ang National Bureau of Investigation para kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Negros Oriental 1st District Representative Jing Paras. Kaugnay po ito sa umano'y planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ibinahagi ng umano'y talent manager o Bugaw sa GMA News ang mga pag-uusap daw nila ni Paras para sa plano. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation o NBI sa plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya ang cellphone ng umano'y talent manager na kausap raw ni dating Congressman Jing Paras. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita ng abogado ni Ken ang screenshots ng kanilang pag-uusap. Late na delete nila yung mga conversation namin kasi it was already screenshot by the NBI. Ano ba yung mga pinag-uusapan niyo po doon? Yung mga dinelete na? Yeah, it's about scheduling, time, and call times, and amount of money. Tungkol pa rin po sa project? Yeah, tungkol pa rin sa project. Kwento ni alias Ken, nakilala niya si Paras pagkatapos ng pandemya. At sa isang event daw nitong Hunyo, unang binanggit ni Paras ang planong paggawa ng umano'y script na sisiraan niya kay Recto. We had a dinner last time sa bahay ng isang kongresista na happens to be my friend, si Kong Jing Paras. He was my friend, diba? So I trusted him. Paano po niya sinabi sa inyo? Parang it's about time na character assassination natin yung ating executive secretary. It's all scripted, how to involve into getting girls, drugs. When we started talking about the project, kasi malalaking tao to eh. So, hindi ko masyadong sinerseryoso yun hanggat marami ng follow-up, marami ng kulit. Tulad ng naunang kwento ni alias Jen, nakipag-meeting sila kay Paras noong July 15 sa Quezon City. July 15, that was the first meeting with these people, with Kong Jing and so-called attorney Freddy. I don't know the family name, but it's attorney Freddy. That to facilitate that script. So I brought the 4 girls there to reenact, to cooperate the script. Sabi ni Ken, malaking pera ang inalok sa kanya ni Paras, kaya siya pumayag. It's 6 million, then tumawad siya ng 5.5 million to provide all the girls, kahit hindi galing doon at hindi kilala, basta may script naman tayong susundin. It's 1 million to 4 girls, individual, so total of 4 million, and 1 million goes to me. Yung total na 500,000? Goes to Kong Jing Paras. Sino po yung mga kailangang recruitin para po sa project na ito? Of course, yung magagaling umarte, yung mga artistang nag-uumpisa pa lang na magagaling umarte. Kasi ayoko namang magdala doon ng tao na hindi naman marunong umarte. Dahil hindi naman nila talaga personal kilala si Senator Ralph. Sabi ni Ken, ang alam niya, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang magpopondo umano sa plano, pero hindi niya ito nakita kailanman. I haven't seen Congressman Leviste, but they keep on telling us siyempre dalawa silang nag-uumpugan daw sa Batangas. And it is all understand that si Kong Leviste po yung magpupundo ng pera. Ang kausap nila talaga lagi si Kong Leviste. Doon sa message po na yun? Doon sa message na yun. Tungkol saan po ba yun, yung usapan yung yun? Bakit po yung binanggit yung kakausapin niya daw si Kong? Kasi I've been nagpa-follow up ako about it na matutuloy pa ba o hindi na kasi parang ayoko na nga din eh, di ba? Then he was telling me na tuloy pa rin yun, huwag kang umatras, sayang ang pera, this is easy money. Handa raw makipagtulungan si alias Ken sa umuusad na investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Paras na wala silang kinalaman sa anumang iligal na sabuatan o krimen. Itinanggi rin ni Paras na nag-alok siya ng pera kay alias Ken o nag-utos ng umano'y planadong operasyon laban kay Recto. Hindi rin nila matuturing na patunay ang screenshots ng kanila umanong pag-uusap nang hindi na ipapakita ang pinagmulan nito. Gate pa ng kampo ni Paras,
ang pagpapalabas ng subpina ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang isang tao o patunay na may nagawang paglabag sa batas. Nauna naman nang sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na impormante ng NBI. Si Recto naman, ipinaubaya na sa NBI ang investigasyon. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Huli ka mang-away kalsada ng isang multicab driver at jeepney driver sa Malolos, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikitang huminto ang multicab at bumaba ang driver na may hawak na pamalo. Kasama ang isang lalaki, hinarang nila ang isang jeep para komprontahin ang tsuper. Habang nagsasagutan, ilang beses hinampas ng multicab driver ang jeep. Maya-maya, lumabas ang jeepney driver na may hawak na kutsilyo at hinabol ang multicab driver. Ayon sa kapitan ng barangay Bagna, agawan sa pasahero ang ugat ng away ng dalawang driver. Nagkaareglo na raw ang dalawa sa kondisyong sasagutin ng multicab driver ang pagpapagawa sa hinampas na jeep. Abiso sa mga bibili ng LPG ngayong buwan, may taas presyo po ang Petron simula August 1. 3 pesos kada kilogram ang itinaas nito. Epektibo naman po ngayong araw ang taas presyo ng Regasco. 2 pesos and 50 centavos ang kada dagdag kada kilogram o 27 pesos and 50 centavos sa kada 11 kilogram cylinder. Ayon sa LPG Marketers Association, tumaas ang presyo ng LPG dahil nagmahal ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil po sa tensyon sa Middle East. Abiso naman sa mga motorista, may posibleng rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, 20 centavos hanggang 50 centavos ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Posibleng 1 peso hanggang 1 peso and 30 centavos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Ayon sa DOE, nakakaapekto sa presyo ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Hindi na raw nagulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa non-bailable na kasong malversation. We predicted this to happen. Alam na namin ito. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ang kaso laban kay Revilla ay kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na magpiyansa ng 1 milyong piso si Revilla noong Biyernes dahil wala raw na ipakitang malakas na ebidensya ang prosekusyon para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Nag-post ng selfie sa social media ang dating senador kasama ang kanyang pamilya at nagpasalamat sa Panginoon sa kanyang caption. Ayon kay Remulla, kakausapin niya si Chief Justice Alexander Gesmundo para daw silipin kung may nangyayaring pang-aabuso sa hudikatura. Samantala, kaugnay ng isinampang ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano at itinatakbo ng impeachment trial kay Vice President Duterte, makakapanayam natin si UP Department of Social o Political Science, Professor Jean Encinas Franco. At isa po siyang miyembro ng grupong Every Woman na naghain ng petisyon sa Senate Ethics Committee laban kay Senator Pia Cayetano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa mga nanonood. Opo, ano po ba yung nakikita niyong paglabag sa nangyaring pag-post ni Senator Judge Pia Cayetano nitong spliced video dyan po sa Senado? Well, yung splice video kasi hindi siya faithful dun sa original na documentation nung nangyaring intervention ni Senator Pia Cayetano at yung sagot ni Prosecutor Chel Jokno. Meron po ba kayo nakikitang epekto nito sa isinasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Malaki kasi kung magkakaroon ng trend na ganito, i-splice, magpapakalat ng false narrative nung totoong nangyari sa floor during the impeachment trial, malilihis sa katotohanan yung mga taong
binabantayan itong impeachment trial, no? So hindi ito maganda, hindi ito lalong-lalo na si Senator Judge at abogada si Senator Pia Cayetano, no? So alam mo, higit sa lahat kailangan maging credible ang impeachment trial, di ba? Higit sa lahat, kailangan maging legitimate at magbalik ang tiwala ng mga tao sa Senado given what has transpired in the past few months, di ba? So, hindi ito nakakatulong. Ang sinasabi po ko ay laban din ng perception ng taong bayan ang labanan dito, lalo't napapanood ng live itong impeachment trial. Ano po kayang aim nitong paglalabas ng video na ito? Ang tingin ko, this is an attempt to disseminate yung false narrative para mapakita na talagang this is quote-unquote a fishing expedition, para i-malign yung prosecution, pero hindi nila nare-realize na yung buong Senado ang apektado dito at kung paano siya titingnan ng taong bayan. Ano naman po yung assessment nyo sa tinatakbo ng impeachment trial kay Vice President Duterte? Ngayong pinayagan na po ng Pangulo na masilip ang tax records ni Vice President Duterte. Well, syempre, nakakainip bilang layperson, hindi naman ako abogada, pero kailangan ito no? At makikita naman natin, although sometimes hindi tayo nag-agree sa decision ng presiding officer, the entire Senate is trying to make it appear that they're really giving VP Sara due process, no? In this impeachment trial. Beyond the impeachment, gaano po kahalaga na matalakay ang issue sa paggamit ng confidential funds? Masasabing susi ba ito para mas maging mahigpit na sa paggamit nito? Oh yes, tama yan. At dapat kung kinakailangan talaga siyang gamitin, may matinding guidelines. No? At naniniwala ako na hindi porket confidential, hindi na pwedeng ma-audit, no? Or hindi na pwedeng mag-seek ng accountability ang taong bayan. Kasi daang milyon, no? ang confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno. Okay. Abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thanks for having me, Rafi. Salamat. Yan po si UP Department of Political Science Professor Jean Encinas Franco. Susubukan pa namin kunan ng pahayag sa Senator Judge Pia Cayetano kaugnay sa sinabi ni Professor Encinas Franco. Sa ikalabing-isang araw ng impeachment trial, testigo mula sa Commission on Audit naman ang iniharap ng prosekusyon. Update po tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa Day 11 nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinawag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang testigo nila ngayong araw, ang dating State Auditor ng COA-ICFAO na si Roderick Wamil. At Connie, hindi kagad natanong si Wamil dahil nga hiniling muna ni Capunan sa depensa na mag-stipulate sila patungkol doon sa mga common exhibits ng prosecution at ng depensa. Sabi ni Capunan, total naman daw, ito rin ang mga isinumiting dokumento ng OVP at DepEd patungkol sa paggastos ng confidential funds. Kaya naman, halos 20 minutes pa lamang ang paglitis ay humiling na ng suspension si Attorney Michael Powa ng depensa para mabusisi naman ang mga common exhibits na binabanggit ni Capunan. Sabi ni Capunan, nasa 15 boxes patungkol sa confidential funds ay 50 exhibits daw ang ipapa-identify nila kay Wamil. Nasa mahigit 800 na dokumento pa. At ang susunod na witness mula sa COA ay nasa mahigit 3,600 daw ang documents na i-identify at karamihan daw doon o mahigit 3,300 ay mga acknowledgement receipts. Matapos ang 40 minutes na suspension ay nag-resume muli ang paglitis at patungkol sa acknowledgement receipts ng 125 million confidential funds ay hindi nag-stipulate ang depensa. Ganon din sa paggastos nito ng 11 days noong 2022. Sa ngayon, Connie, ay nagpapatuloy nga
ang pagtatanong ni Attorney Kapunan kay Wamil at Connie, sa pagtatanong natin kay Attorney Michael Powa ng Depensa bago itong trial, sinabi niyang may mga tanong din sila ito nga sa testigo ng prosecution. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Para sa mahigit 40% ng mga Pilipino, Article 3 o bribery ang pinakaseryosong ground for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 43% ng mga Pilipino ang nagsabi niyan sa latest tugon ng masa survey ng Okta Research. 28% naman ang nagsabing Article 1 o misuse of confidential funds ang pinakaseryosong kaso laban sa bise. Parehong 10% ang sumagot na Article 2 o unexplained wealth at Article 4 o grave threats. 8% naman ang nagsabing hindi nila alam o hindi masabi kung alin ang pinakaseryosong akusasyon sa bise. Walang nagpakomisyon sa naturang survey na ginawa nitong July 4 hanggang 11 kung kailan gumugulong na ang impeachment trial. Sinagutan ito ng 1,200 Pilipino sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 3%. Ayon sa Okta Research, ipinapakita lang ng survey kung aling mga akusasyon ang pinakaseryoso para sa mga Pilipino. Hindi nila ito komento sa mga legal na merito ng impeachment case. Itinutuloy sa impeachment trial ngayong araw ang pagtalakay sa mali umanong paggamit ng confidential funds. Hindi pa nahihimay ang issue ng bribery o pagbibigay umano ng bisa ng regalo o bayad sa ilang opisyal ng DepEd para hikayatan umano silang huwag sundin ang mga batas tungkol sa procurement. Noong DepEd Secretary pa si Vice President Duterte. Nagsimula na ang taping para sa upcoming Kapuso series na Delivery Boy. Aminado ang lead star ng Delivery Boy na si Will Ashley na baguhan siya sa comedy-drama genre. In good company naman siya dahil mga batikan at bihasa sa sitcom ang makakasama niya sa serye. Kabilang sina Kimpe De Leon, Meryl Soriano at Maricar de Mesa. Gayon din si Direk Eric Quizon na na-miss ang pag-arte at laugh trip ang napiling comeback project sa GMA. Aminado si Will na marami siyang natututuhan sa veteran co-stars. Makakasama rin sa Delivery Boy sina Mikoy Morales, Yasser Marta, Vince Maristella, Mika Salamanca at marami pang iba. Sa gitna ng sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan, isinusulong ng isang grupo na ibalik ang mas mahigpit na pagdidisiplina sa mga estudyante. Sa Las Piñas, isang grade 9 student ang namatay matapos saksakin ng kanyang kaklase. Balitang hatid ni Von Aquino. Sa burol ng grade 9 student na si Aaron Miguel Ontong, nakiramay na umano ang principal ng Las Piñas National High School at ilang guro. Si Miguel ang estudyanteng pumanaw matapos umanong saksakin ng kanyang kaklase nitong Biyernes dahil sa sukling hindi kaagad na ibalik. Handa naman po sila daw po tumulong, tsaka nakikipag-ugnayan naman din po sila sa about po sa kaso. May binigay rin sa May binigay po silang financial po sa amin. Panawagan nila sa Department of Education o DepEd. Dapat po ma-actionan nila yung ganitong mga pangyayari po para hindi na po madagdagan. Sa school, magdagdag sila ng mga security or equipment po na pwede pong magamit na makapag-detect sa mga matatalim na mga bagay or pwede makapanakit po sa kapwa estudyante o sa teacher po. Nagpaabot na ng pakikiramay ang DepEd sa pamilya Ontong at sa buong paaralan. Hindi nila katanggap-tanggap ang karahasan sa campus at nangangailangan ng pananagutan at sama-samang aksyon. Sabi pa ng DepEd, nagde-deploy sila ng trauma counseling para sa mga apektadong mag-aaral at staff at nagsasagawa ng masusing review ng campus security protocols. Pero para sa National Parent-Teacher Association Philippines, maituturing na krisis ang mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan. The problem now, nasa crisis tayo ngayon kasi nga meron tayong social media, sa buong mundo, nakikita po yung ginagaya. Especially, nakita ng kabataan ngayon na hindi sila mapupulong. May ilang kakulangan din nila sa implementasyon ng mga pulisiya ng DepEd sa ilang paaralan. Yung mga report na marami po kasi tayo mga teacher din na abusado, mga magulang na abusado, kapag ka nagreklamo po, ay wala pong ginagawa, wala pong aksyon, manipulado. At ang na po dito, we are looking na trial ng mga reklamo.
Tingin ng Teachers Dignity Coalition, bago pa man ang pag-usbong ng social media, meron ng mga karahasan sa paaralan. Ang kaibahan lang, Sabi din naman po ng mga eksperto, parang ito'y parang may ginagaya nung ilang mga bata, no? O kaya parang nagiging trend, parang nagiging popular, no? Parang isang bagay ito, no, na parang nagiging attractive pa, no, sa ilan nating mga kabataan. tingin ng grupo dapat ibalik ang mas mahigpit na pagdidisiplina sa mga paaralan. Talagang gusto talaga namin din dito, magkaroon talaga tayo, no, ng rules on discipline, no, dito sa ating mga paaral, alternative discipline now. Policies. Ngayon, sinusulong po ngayon sa Kongreso. Meron po tayong pinag-uusapan sa Kongreso na teacher protection policy, no. Pero wala pa rin, wala pa rin hindi pa rin to umuusad, no. Despite na ang dami na ng mga kaso, no. Con Aquino nagbabalita para sa GMA News. Bukod sa Bagyong Luis, may banta rin po ngayong linggo ang habagat at ang malakas na bagyo sa labas ng PAR. Makakapanayan po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Halit. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, base po sa inyong latest forecast, pagkatapos po mag-landfall o lumapit ng husto sa northern na Luzon, ito pong Bagyong Luis, imbis na tumawid sa ating kalupaan, ay lalayo po ito sa ating bansa at kikilos pa silangan. Ano ho ang dahilan niyan at may kinalaman ho kaya ang Typhoon Dolphin naman na nasa labas po ng PAR dyan? Well, Connie, sa ngayon kasi may naka-extend na tinatawag ng ridge of high pressure sa hilagang kanlurang bahagi ng bagyong si Luis, no? So ito yung humaharang kay Luis, kaya ito rin yung inaasahan nating mananatili at magiging dahilan kung kaya't instead na tumawid ng kalupaan ng ating bansa itong si Luis, ay kumilos ng pahilaga, then hilagang silangan papalayo ng ating bansa sa mga susunod na araw. Ganun pa man, may nakataas tayong mga wind signal at ito nga, yung mga pag-ulan na nararanasan natin hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa mga karatig lalawigan, lalong-lalo na yung mga lugar na may wind signal number 1, dapat maging alerto pa rin po yung mga kababayan natin. Yung Bagyong Dolphin po ba, may posible ring mag-landfall kaya? Or malayo pang masyado para sa ngayon malaman? Sa ngayon ay medyo mas malaki ang tsansa na hindi ito mag-landfall, no? Dahil actually maliit din ang tsansa nitong pumasok ng ating area of responsibility. Okay. Pero patuloy tayong magmo-monitor dito dahil may posibilidad na kahit hindi ito pumasok ng PAR sa mga susunod na araw, pero kung kikilos ito patungo sa silangang bahagi ng Japan and then patungo sa southeastern part ng China, ay ito naman yung susunod na magpapaybay ng habagat, lalong-lalo na ngayong darating na pa-weekend, Connie. Okay. Hanggang kailan ho uulanin ng Metro Manila dahil sa Bagyong Luis naman? Sa ngayon, inaasa natin within the next 24 to 36 hours ay posible pa rin makaranas ng pag-ulan dito sa Metro Manila dahil nga sa Bagyong si Louie. Manaka-naka, hindi naman kalakasan, posibleng huminto, posibleng mahina, pero posible pa rin pong magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas. Tama ho ba na mahina pa rin ang habagat kahit nandiyan na si Bagyong Luis? Tama po, no? Pagkat ang sa kasalukuyan nga nagpapaulan dito sa atin, at hindi lamang sa Metro Manila, no, kundi sa mga karatig lalawigan, ay yung pinakang kaulapan na dala nitong bagyong si Luis. Sa mga susunod na araw, kapag natuloy senaryo na either totally matunaw na itong bagyong si Luis at lumapit naman itong bagyo na may international name na Dolphin patungo sa southern part of Japan or sa southeastern part of China, ito yung magpapaybay ng habagat midweek until ngayong darating na weekend na siya namang magdudulot ng panibagong episode ng pag-ulan dito sa nakararaming bahagi nga ng Luzon. So may possibility pa ho ba itong maging super typhoon tulad ng unang naiulat? Actually, na-downgrade na itong si Dolphin from super typhoon into typhoon category na lamang, no? At ang nakikita natin, posibleng ma-maintain na lang yung typhoon intensity nito dahil yung location nito, yung movement nito, yung lugar na pupuntahan niya ay hindi na ganong kainitan yung sea surface temperature at posibleng malakas na rin yung tinatawag nating vertical wind shear o yung pagbabago ng lakas at direksyon ng hangin sa upper layers of the atmosphere. Pero continuous monitoring pa rin po tayo at magbibigay tayo ng update kasabay po ng update natin sa bagyong si Luis. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Update tayo sa kaso ng pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. Sumuko ang middleman na siyang kumontak sa mga gunman ng vlogger. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Grabe, nasa court na raw sa iba't ibang krimen ang riding in tandem na namaril sa vlogger na si Mima Alicia.
Ayon sa PNP, nasangkot ang dalawang naarestong suspect sa murder, robbery at iba pa. Sa pagsusuri na ginawa sa na-recover ng murder weapon, lumabas na nasangkot na ito sa iba't ibang krimen, sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Kaya lumalabas na mga gun for hire daw ang mga magkaangkas sa suspect. Sabi ni Northern Police District Chief Brigadier General Lionel Capili. Bukod sa dalawang perpetrators, sumuko naman ang middleman. Sabi ni Capili, ang middleman ang kumontak sa mga gunman na binayaran ng initial payment na 250,000 pesos. Tatlo pa ang at large, kabilang ang mastermind. Sabi ni Nartates, may tuturing na case close ang pagpatay kay Nima Alicia dahil nasampahan na ng reklamo ang lahat ng mga sangkot, kabilang ang mga at large. Samantala, Rafi, lumabas naman sa investigasyon ng pulisya na tungkol sa insidente ng pananaksak sa loob ng isang eskwelahan sa Las Piñas City na ang patalim na ginamit ay nabili raw online. Napatay ng 14 anyos o napatay umano ng 14 anyos na estudyante ang kanyang 13 anyos na kaeskwela. Sabi ni Major Hazel Aguilo, ang spokesperson ng NCR Police Office, na sampahan na ng reklamong murder ang child in conflict with the law. Sabi ng NCR Police, nagugat ang away ng magkaeskwela dahil sa hindi na ibalik na 10 pisong sukli ng CICL nang magpabili ng tubig sa biktima. Sabi naman ni Nartates, bilang tugon nga sa problema mga ito, ay pwede raw nilang rekomenda ang pag-ban ng masyadong mga violenteng pelikula, show at mga social media apps. Balik si Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Pagdating sa sayawan, hindi ho papahuli ang isang batang babae sa Valenzuela. Pero nang kumasa siya sa isang dance challenge, may ibang plano yata ang tadhana. Naudlot kasi yan dahil sa isang fan. Ayan o, ayan. Kahit bumubuelo pa lang sa pagsayaw ang 6-year-old na si Erich Yuri, aba meron agad hands down, fan down sa kanyang performance. Natumbang electric fan dahil aksidenteng tumama sa kanyang ulo. Ang ending, literal na may gulat factor ang dance entry. Epic fail man, benda pa rin sa netizens ang video ni news scooper Caroline Enriquez with 55 million views. Marami kasi ang natuwa sa facial expressions ng pamangkin niyang si Erich na certified Main character. Apaka-cute naman itong bata na to. Cute.